Today, we explore how Gen X, Gen Z, and Gen Alpha view right and wrong, the value they prioritize, and how they make moral decisions. Even though they grow up in different times, their perspective shape how we live, work, and interact. Para sa akin, ang tama ay yung ginagawa mo na alam mong wala kang nasasaktan at kaya mong panindigan kahit walang nakakita. Ang mali naman ay yung ginagawa mo kahit alam mong mali na nakakasakit ka na sa kapwa mo. Simple lang. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. For me, right is doing what's fair and respectful even when no one's watching, while wrong is choosing convenience over conscience, especially when it hurts others. Right, kung may respeto, empathy at ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita. Wrong, kung may panlalamang, panluloko at pananakit, online man or real life. Para sa henerasyon namin, mahalagang respeto, sipag, maging ang paninindigan. Lumaki kami na may respeto sa kapwa, maging masipag, at kailangan mong panindigan ang bawat desisyon na gagawin mo. At kapag may obligasyon ka, gampanan mo ang panindigan mo. Being responsible because many teenagers in our generation don't take important things seriously, and responsibility is what helps us grow and be accountable. Kindness, inclusion at pagiging open-minded sa lahat. Mahalaga sa akin ang pagiging tapat. Una sa Diyos, sa pamilya, at sa trabaho. Kung lahat ng gagawin at desisyon mo ay makalulugod sa harapan ng Diyos, ang biyaya at pagpapala ay sa iyo. Mula sa pamilyang maging sa iyong trabaho, at ikaw ay kanyang ingatan. It is honesty, especially online and in real-life responsibilities, because trust is easily broken and hard to rebuild. Cyberbullying, fake news at issue ng social media. Sa bahay kami unang namulat, natuto ng tama at mali. Lalo na nung nakilala ko at tinanggap ko si Jesus na aking tagapagligtas. At sa pagdalo ng mga gawain sa simbahan, maging sa paghayo, sa pakikinig ng kanyang mga salita, at sa pagbabasa ng Bible. Marami akong natutunan na siya ko ring pinapangaral at ginagawang gabay sa mga anak ko. Natanggapin si Jesus na tagapagligtas nila at gumawa ng tama at mabuti para sa kaluluwalhati ng Panginoon. It is the Word of God and real-life experiences shape how I see right and wrong, guiding my values and decisions. Parents, family, teachers, influencers at experiences sa online world. Pinag-iisipan ko muna kung ano ang magiging epekto at desisyon ko sa sarili, maging sa pamilya at sa ibang tao. Itibang ko kung ano ang makabubuti sa mas nakararami. Nagdarasal ako, humihingi ako ng gabay sa Diyos na ituro niya sa akin ang tama at mainam na pagpapasya. At kung ano ang kanyang kalooban, ay siyang mangyayari. At kung ano man ang magiging desisyon ko, nagtitiwala ako. Nagagabay na ako ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. I pause and pray. I think about the consequences and choose what I can stand by without regret. Iniisip kung ano ang epekto sa iba, kung fair ba, at kung kaya kong panindigan ang decision ko. Old generation value honesty, fairness, and respect, but prioritize differ. Gen X emphasizes responsibility and faith. Gen Z focus on online ethics, and Gen Alpha highlights the kindness and inclusion. These differences influence the decision in school, workplace, and communities. Personally, I feel most aligned with the Generation Z because we value fairness, honesty, and responsibility, especially in both online and real-life situations. Growing up with the technology made us more aware of the impact of our actions, while faith and real-life experiences guide us our decisions.
Understanding generational differences help us respect one another, from work together better, and build a more ethical society. By learning from each generation, we can combine timeless values and modern awareness to make responsible decisions every day.